Pangilan si Bam, bakit pa ako gagastos o mag-e-effort sa digital campaign? Bibili daw ang kabataan. That's why you should not win. Huwag niyong mamatahin or huwag niyong sasabihin na bata lang yung mga yan. Couch Talks. So, tapos na ang 2025 elections. Pero bakit ganun? Bakit ang layo naman ata ng resulta from the survey? Para bang may plot twist? Oo nga no? Ang layo nung naging resulta. Pero pasabog yun kasi nakakawindang yun na from that sa survey. Tapos pagdating sa election, biglang pasabog siya, biglang ito siya. Kasi yung magugulat ka dito, yung iba, wala naman sa survey. Nasa pinaka-lowest sila. So, according dun sa research natin, pangilan si Bam? Bam is on the 16th range. No. Kita niyo umabot siya ng second. Grabe pang number to siya. SWS yan. Yes. Tapos, yung Pulse Asia, it's not even on the top 12. Sa Okta, well, he got in, pero still, lower end. So, his second place was really shocking. Ang malaking tanong, reliable pa ba yung mga research na nakikita natin tuwing election? How din nyo research? Research mo kayo. kayo ba? Yung mga nandito. Kasi opinion lang naman po to, so please lang, pagbigyan nyo kami, kanya-kanyang opinion. Kayo ba, tinignan nyo pa yung resulta ng survey bilang basis sa mga binoto nyo ngayong eleksyon? Real talk yan. Pero sa katotohanan talaga, hindi ko talaga tinignan yung survey na yan. Doon lumalabas siya sa mga social medias and so on and so forth. Nakikita ko talaga na talagang yung iba, hindi talaga pasok. Nakakawindang. Matapos. Okay. Ito si Sander, kasi from the healthcare professionals. Feel ko din. Ako naman, based from social media rin. At saka, syempre, kung yung parang knowledge ko before pa, bago mag-election. So, ayun, sinunod ko. As voter na younger age. Ayun yung point of view. Ayun. Kasi ako yung first reaction ko nung nakita ko yung resulta ng senatorial race, pati yung sa party list. Kasi this is on a national level. Ang di natin madi-deny, talagang ramdam na ramdam mo yung vote ng younger generation. Yes, totoo. May GC po kaming mga kabataan. Ang ibaboto nyo, manin yan, may listahan tayo. Ang hindi mag-vote, ikikik sa GC. Pero sa 22 years old. Pinipili na talaga nila yung talagang alam nilang may magagawa para sa gobyerno. Hindi na yung... Yan, narinig nyo na po sa mga kasama ko. Ang pinaka hindi ko makakalimutan din, isa sa mga hindi ko pinaka makakalimutan na experience from the last campaign period or even before the campaign period, kasi nasubukan kong mag-pitch for a digital campaign. Kasi digital campaigning, yun yung doon ka magka-campaign kasi sa social media, yung mga politiko, doon sila magpapakilala, sabihin nila yung mga nagawa nila, yung mga plataforma nila, ganun. And doon sa paggawa ko pag-pitch ko ng digital campaign sa isang buong slate to So, mayor, vice mayor, mga konsehal nila. Yung isa doon na vice mayor, natalo na nga siya last election. Ngayon, tumatakbo siyang vice mayor. Sinabi talaga sa akin na, bakit pa ako gagastos o mag-e-effort sa digital campaign? Mga bata lang naman daw yung nasa social media. Okay na sana pwede ko na sanang idaan na lang sa joke, ganun. Kasi talaga namang iniisip talaga ng iba na hindi nagmamatter ang social media kasi nga puro lang daw bata doon. Sumunod na sinabi niya, hindi ko kasi makalimutan. Yung sinabi niya, so, yung mga bata na yan, bibilhin ko na lang yung boto nila. Pasabog siya. Hindi na daw siya gagastos sa social media campaign. Yung para sa education, information, at saka sa pag-educate o pag-share ng kanyang mga platform at pagpapakilala sa social media, ibibili niya na lang daw ng boto ng mga bata. Very wrong. So parang hindi naman tayo mayaman, Kailangan na talaga natin ng kliyente bilang abogado. Pero hindi ko napigilan yung sarili ko noon in front of the entire slate at yung mga assistant nila. Sinabi ko talaga sa kanya na, is that what you want to perpetuate, sir? Then, wait lang, hindi pa. English. Is that what you want to perpetuate, sir? Parang ganun.
may translation ng Tagalog dyan mamaya. Ano po yun? Then sabi ko na lang, then perhaps that's why you should not win. Tsaka siguro, akala niya kasi, mauto niya yung mga bata Genuine tender ngayon. Tapos ito pa, chinek ko lang kanina o kahapon, yung result doon sa city na yon. Yung ako city o municipality siya eh. Talo siya. Okay, comment down below kung gusto mo malaman. So, ano niya Sino? po? Sino yun? Pusin ko po ito. Drop name down. Ang mga lesson doon, huwag niyong mamatahin or huwag niyong sasabihin na bata lang yung mga yan. Dahil sa generation ngayon, Bibili daw ang kabataan. Totoo ba yun? Nabibili ba ang kabataan? isa. Bills, pero we still... Yeah. Smarter. Oo. Kailangan natin yan. Ano yun nga, so ang lesson nga dito na unang-una, wag nating mamatahin ang kabataan nowadays because they're smart na, and aside from that, sila ang may marami. According to COMELEC data. According to COMELEC data, millennials and Gen Z comprise 63% of the voter base. So, yung mga corrupt dyan, watch out, we're coming. Ano ba yung dapat na sabihin natin dun sa mga nakakatandang generation? No? Bakit naman ganun? Bakit gusto nilang bilhin yung boto ng younger generation? Ang point ko lang kasi, bigyan nyo naman po ng chance ang younger generation na baguhin ang sistema, di ba? At gusto namin ng reforma, gusto namin ng good governance. At yung bulok. kasi nakakaawa din talaga kasi 'di ba, imagine na lang nagpapakahirap mag-aral 'yan, pag-graduate, magtatrabaho, so yung sweldo niyan may tax. Pag bibili yan ng kahit na goods or service sa tax code, may tax. Digital services. Yung ginagawa natin ngayon. Ito may tax na pati yung subscription, 'di ba, sa Netflix, Yes. pati mga tools, may tax Bawsing na. ako, may tax yan. Nagkukulang na ba ng budget sa Pilipinas? Kaya natin lagyan ng tax? Kaya 'di ba, kaya kung ganyan man yung turnout nakita natin yung ng election kasi sino ba yung mas tinatamaan ng mga desisyon ng mga leaders ng ating bayan? Hindi ba millennials talaga pababae? Kami talaga kasi, well, kung workforce, then 'di ba, comprised of the millennials also and the Gen Z. Tapos aabangan pa natin ng Gen Alpha. Gen Alpha is considered to be the iPad generation. Gen Beta, they are born ng may AI na. So they don't. Speaking of Gen Alpha, tingin-tingin ako sa social media sa mga comments. Ang sagot nila, antayin nyo kami sa 2028. Doon kami babawi, sabi ng mga Gen Alpha. Magandang sa Sino inyo. kaya ang ipoboto nila? Ayun nga po, doon tayo. At ano kayang klaseng leader ang gusto ng mga Gen Alpha? So parang kung ako pala, meron ako, gusto kong magsilbi sa bayan, gusto kong maging public servant, dapat nakikinig din talaga ako sa younger generation kasi sila yung future Malaki. diba? Tsaka pinakamalaki silang population. Pero ikaw, Attorney Sam, bilang member ng mga millennial group, ano ba yung hinahanap Gen na qualities mo sa isang leader? Siyempre, yung totoo at tunay sa kanyang trabaho. Diba? Or kung bakit, ano ba yung inaasahan sa isang public servant, talagang serbisyo publiko na nakikita at nararamdaman. Kita nyo naman po, dun sa naging resulta, number 1 po si Senator Bongo. At ang ganda lang nung mga nakikita ko din na feedback, and ako personally, ang dami kong naririnig na magagandang opinion at experience sa Malasakit Center. Yes, sobra. Diba? Ito, meron tayong nurse dito. Yes, Oh. Ano po masasabi niyo speaking of Malasakit? Actually, when it comes to Malasakit, talaga nagpo-provide sila ng assistance. So, ayun yung kailangan ng Pilipino ngayon. So, assistance na nakikita nila kung saan napupunta yung tax nila. Ayun lang. As a voter, so kailangan aware tayo sa mga nagagawa at saka nagde-deliver ng mga politiko. Kaya dito sa resulta ng eleksyon na to, parang lumalabas talaga yung mga mabigat na pangangailangan ng mga Pilipino. Correct. Unang-una yung magandang healthcare para sa mga Pilipino. Kasi if you're a Filipino living in the Philippines, Mahal. 100% yung health risk na meron ka. Pangalawa yung edukasyon. Kasi nakita Bam natin Aquino. number 2, si Bam Aquino. Ang plataforma niya tungkol sa edukasyon at Yes. sa pagninegosyo. So if you like this kind of video, do not forget to like and subscribe. And sa mga nanonood po na hindi pa po nagsusubscribe sa channel, please
subscribe po. Yes. See you on the next Couch Talk. Wait.